Ako si Alexander Miller, at sa loob ng mahigit 15 taon, naging trabaho ko bilang isang documentary director para sa GIF sa Inglaterra ang pagdodokumento ng mga katotohanan. Ngunit ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hindi lamang tungkol sa isang katotohanan, kundi sa isang pusa na bumago sa pananaw ko sa buhay magpakailanman. Nagsimula ang lahat noong tagsibol ng 2017. Dinala ako ng aking trabaho sa makasaysayang lungsod ng Istanbul sa Turkey. Bahagi ito ng isang ambisyosong proyekto, isang serye ng dokumentaryo tungkol sa ugnayan ng mga pusa at tao sa buong mundo. Isa itong pag-aaral na naghahambing sa kultura ng mga pusa sa iba't ibang bansa. Nakunan ko na ang mga eksena sa London, Paris, Roma, at Cairo, at sa bawat lugar, malinaw kong nakita kung paanong ang paraan ng pakikitungo ng isang bansa sa mga pusa ay salamin ng kanilang sariling kultura at kasaysayan. Ang susunod na hantungan, Istanbul, isang lungsod na binansagang pandaigdigang kabisera ng mga pusa. Pagdating ko pa lang sa Istanbul, agad kong naramdaman ang kakaibang mahika ng lugar. Mula sa bintana ng taxi habang binabagtas namin ang daan mula sa airport patungo sa sentro ng syudad, tila bawat sulok ay may nag-aabang na pusa. May mga nagpapahinga sa gilid ng kalsada, may mga natutulog sa harap ng mga tindahan, at may mga naghihintay ng pagkain mula sa mga turista. Para kang pumasok sa isang ibang dimensyon kung saan ang mga pusa at tao ay namumuhay ng may pantay na katayuan. Dito sa Istanbul, ang mga pusa ay itinuturing na mamamayan, paliwanag ni Zlem, ang aming local guide. Sa Islam, may kwento tungkol sa pagmamahal ni Propeta Muhammad sa isang pusa. Dahil dito, ang mga pusa ay tinitingnan bilang malilinis at sagradong hayop. Ito ang dahilan kung bakit nakakalat sa buong lungsod ang maliliit na bahay pusa at mga lalagyan ng tubig para sa kanila. Sa ikatlong araw ng aming shooting, habang nagpapahinga ako at umiinom ng tsaa sa isang cave sa lumang distrito ng lungsod, nasaksihan ko ang isang bagay na babago sa direksyon ng aking proyekto. Hapon noon at medyo malamig ang simoy ng hangin ng tagsibol. Kasama ko sa mesang nasa labas ng cave si Jason, ang aking kameraman, at pinag-uusapan namin ang plano para sa kinabukasan. Sa malawak na plaza sa harap ng cave, may humigit kumulang 10 pusa na naghihintay ng pagkain mula sa mga dumaraang turista. Bigla, isang grupo ng mga turistang Tsino ang dumating. Sinubukan nilang tawagin ang mga pusa para makakuha ng litrato, ngunit ang mga pusa ay nagpakita ng pag-iingat at umatras. Isang binatilyong Tsino ang lumapit, ngunit mabilis na tumakbo palayo ang pusa. Tila nainis ang binatilyo at umaktong sisipain ang isang kuting na dumaan. Nakaramdam ako ng inis. Ngunit ang nakapagtataka ay sa kabilang banda ng terasa, sa mesa ng isang mag-asawang Asyano, ang mga pusa ay natural na nagkumpol-kumpol. Tahimik lamang silang nakaupo, hindi tumatawag o gumagawa ng ingay, may ngiti sa kanilang mga labi at hinahayaan ang mga pusang lumapit. Ang pinaka-nakatatawag pansin ay isang malaking pusang may kulay abo at itim na guhit na komportabling umakyat at natulog sa kandungan ng lalaki. Mukhang sanay sa kanila ang mga pusa, sabi ko kay Mehmet, ang waiter na nag-aasikaso sa amin. Umiti siya at sumagot, mga Pilipino po sila. Ang mga pusa rito ay laging lumalapit sa mga Pilipino. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na gumising sa aking kuryosidad. Paano nangyaring may piling reaksyon ang mga pusa sa mga turista na may iba't ibang lahi? Bagamat naisip kong baka nagkataon lang, hindi ko maiwasang magmasid ng masinsinan. Dumating ang sandali ng katotohanan nang ihatid ang pagkain ng mag-asawang Pilipino. Umorder sila ng inihaw na lapu-lapu at ensalada. Dahan-dahang hinimay ng lalaki ang laman ng isda, inilagay sa isang maliit na platito, at ipinatong sa ilalim ng mesa. Ganoon din ang ginawa ng babae, ibinabahagi ang pagkain mula sa kanyang plato. Makalipas ang 30 minuto, nang muli kong tingnan ang kanilang mesa, halos malaglag ang aking panga. Sa kanilang mga plato, tanging ensalada at kanin na lang ang natira. Ang lahat ng laman ng isda ay naibigay na sa mga pusa. Ang umorder ng isang mamahaling ulam sa isang disenteng restaurant at halos ipaubos ito sa mga pusa, habang kontento na sa mga palamuti, ay isang bagay na hindi ko pa nasaksihan sa buong karera ko. Araw-araw ganyan, sabi ni Mehmet na may halong pagtawa. Napakabait ng mga turistang Pilipino sa mga pusa. Madalas, ibinibigay nila ang buong ulam nila. Para bang alam ng mga pusa,
kaya sila lang ang pinipili nilang lapitan. Ang pangyayaring iyon na nasaksihan ko ng hindi sinasadya ay ganap na bumago sa direksyon ng aking dokumentaryo. Bakit may espesyal na pagtrato ang mga pusa sa mga Pilipino? Nagkataon lang ba ito o mayroon bang isang bagay sa kaibuturan ng pagkatao ng mga Pilipino na naiiba sa ibang lahi? Ang aking pagkauhaw sa kaalaman ay biglang sumidhi at nagpasya akong imbestigahan ng seryoso ang misteryosong fenomenong ito. Dahil sa insidente sa cave, bumuo ako ng isang hypothesis, isang radikal na ideya na may kakayahan ang mga pusa na kilalanin ang mga Pilipino. Bilang isang taong may pag-iisip na siyentipiko, ito'y tila isang haka-haka na walang basehan. Ngunit bilang isang mamamahayag, ang aking kutob ay malakas na sumusuporta sa teoryang ito. Kinabukasan, binago namin ni Jason ang lahat ng aming schedule. Itinoon namin ang aming atensyon sa relasyon ng mga pusa at tao sa Istanbul. Bumalik kami sa cave upang kausapin muli si Mehmet. Para nang ang urban legend dito sa amin, sabi niya. Nakapagtataka kung paanong agad nilang nakikilala ang mga turista mula sa Pilipinas, samantalang iniiwasan nila ang ibang mga Asyano, lalo na ang mga Tsino o Koreano. Pero sa mga Pilipino, kusa silang lumalapit. Ayon sa kanya, hindi lang sa cave na iyon nangyayari ang penomeno. Laganap ito sa buong lungsod, lalo na sa mga restaurant malapit sa Blue Mosque at Hagia Sophia kung saan dagsaan ang mga turista. Maraming empleyado roon ang nakasaksi na rin ng parehong pangyayari. Ang mas nakamamangha ay ang tila telepatikong kakayahan ng mga pusa na tukuyin ang mga Pilipino kahit hindi pa sila nagsasalita o naglalabas ng kanilang pasaporte. Tila may isang espesyal na aura silang nararamdaman. Hindi ko ito itinuring na isang simpleng kwentong bayan, gusto kong patunayan ito sa siyentipikong paraan. Ginamit ko ang sumunod na mga araw sa masusing pagmamasid. Nilakbay namin ang iba't ibang tourist spots, mula sa Sultanahmet Square hanggang sa Grand Bazaar at distrito ng Galata. Bitbit ang aming kamera at kwaderno upang itala ang bawat interaksyon sa pagitan ng mga pusa at turista mula sa iba't ibang nasyonalidad. Sa simula, inisip kong bakat sambalang. Ngunit matapos ang higit 50 kaso sa loob ng 3 araw, isang malinaw na pattern ang lumitaw. Karamihan sa mga turistang Tsino ay hindi pinapansin ang mga pusa, at minsan pa nagpapakita ng pagbabanta. May mga takot sa pusa, may mga humahabol para kunan ng litrato. Minsan, nakita namin ang isang babaeng Tsina na iwinasiwas ang kanyang kamay sa isang pusang lumapit sa kanilang mesa at marahang sinipa ito. Ang mga pusa ay hindi kailanman lumalapit sa grupong ito, sa katunayan, aktibo nila itong iniiwasan. Ang mga turistang kanlurani naman ay mas palakaibigan, ngunit ang kanilang paraan ng pagpapahayag ay tila hindi katanggap-tanggap sa mga pusa. Kitang-kita ito sa mga Amerikano. Madalas silang sumisigaw ng "Hey, kitty, kitty" o gumagamit ng flash ng smartphone na nagugulat sa mga pusa at nagiging sanhi ng pagtakbo ng mga ito. Ang mga Briton o Aleman ay mas kalmado, ngunit sinusubukan pa ring buhatin ang mga pusa na malinaw na ikinainis ng mga hayop. At ang mga turistang Pilipino. Ang kanilang kilos ay lubhang kapansin-pansin. Sila ay tahimik. Hindi sila ang unang lumalapit, bagkus ay naghihintay na ang pusa ang kusang dumating. Kung tatawagin man nila ito ay isang mahinang bulong, walang malakas na sigaw. At ang pinakanatatanging katangian, ang kanilang malumanay na tingin kapag nakikipagtitigan sa pusa. Hindi ito mapanuri o mapanghusga, ito ay isang tingin ng paggalang, na para bang kinikilala nila ang pusa bilang isang kapantay na nilalang. At ang resulta ay kamangha-mangha, ang mga pusa ay talagang lumalapit sa kanila. Sa mga eskinita ng Istanbul, ang larawan ng isang turistang pinalilibutan ng mga pusa ay karaniwang isang Pilipino. Isang araw, sa harap ng Hagia Sophia, nakita namin ang isang pamilyang Pilipino na pinaligiran ng 5 pusa na maamong kumukuha ng pagkain mula sa kanilang mga kamay. Samantala, sa kabilang dulo ng plaza, isang mag-asawang Amerikano ang walang sawang tumatawag sa mga pusa, ngunit walang kahit isa man lang na lumapit. Upang kumpirmahin ang aking mga obserbasyon, kinapanayam ko si Ay Ilmaz, ang tagapangulo ng Istanbul Cat Protection Organization. Isa siyang aktivista na mahigit 20 taon nang nagtatrabaho para sa kapakanan ng mga pusang kalye sa lungsod. Ang mga pusa ay napakasensitibo at matatalinong nilalang, sabi ni Aye. Mayroon silang kakayahang madama ang tunay na katangian ng isang tao.
Ang pagpili nila sa mga Pilipino ay tiyak na may malalim na dahilan. Mayroong isang bagay sa kanila na nagbibigay sa mga pusa ng pakiramdam ng tiwala, batay sa kanilang likas na instinct. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang opinyon, kundi isang kaalamang nagmula sa mahabang karanasan. Ang organisasyon ni AYE ay tumutulong sa daan-daang pusa bawat taon at tumatanggap din ng mga voluntaryo mula sa ibang bansa. Nakapagtataka, dagdag niya, ang mga voluntaryo mula sa Pilipinas. Kahit ang pinakamahiyain at takot na pusa ay mabilis na lumalapit sa kanila. Siguro dahil sa paraan ng kanilang pakikitungo. Hindi sila namimilit. Iginagalang nila ang sariling tempo ng pusa. Ang ganitong saloobin ay tiyak na nararamdaman nila. Sa loob ng 5 araw ng pagmamasid, lalo akong nakumbinsi. Hindi ito nagkataon lamang. Ang mga pusa ay tunay na may ibang pagtrato sa mga Pilipino, at ito'y isang tugon sa isang bagay na espesyal sa kanila. Naramdaman namin ni Jason na upang lubos na maunawaan ang fenomenong ito, kailangan naming suriin ang kanilang kultural na pinagmulan. Bakit may espesyal na ugnayan sa pagitan ng mga Pilipino at pusa? Ang paglutas sa misteryong ito ay nangangailangan ng pag-unawa sa kasaysayan at kultura ng parehong Turkey at Pilipinas. Ang nakagugulat na katotohanan ito, na pinipili ng mga pusa ang mga Pilipino, ay nag-udyok sa akin na kumonsulta sa mga eksperto sa Istanbul University. Ang una kong pinuntahan ay si Professor Emen Altun, isang dalubhasa sa animal behavior. Mahigit 20 taon na niyang pinag-aaralan ang kilos ng mga hayop sa urbanong kapaligiran. Ang mga pusa ay may napakatatalas na pandama, paliwanag ni Professor Altun. Ang kanilang paningin, pandinig at pang-amoy ay pawang kahanga-hanga. Dahil dito, kaya nilang kilalanin ang mga pinong detalye sa kilos at body language ng tao. Bagamat hindi nila direktang natutukoy ang nasyonalidad, mabilis nilang nararamdaman ang pagkakaiba sa pag-ugali. Sa kanyang laboratorio, ipinakita niya ang mga pag-aaral kung paano binabasa ng mga pusa ang intensyon ng tao. Ang resulta, kaya nilang tayahin ang emosyon at layunin ng isang tao base sa ekspresyon ng mukha, tono ng boses, galaw ng katawan at kahit amoy. Tungkol sa espesyal na pagtrato sa mga turistang Pilipino, ang sikreto ay malamang nasa kanilang kilos, sabi ng propesor. Maaaring mayroon silang mga katangian sa pag-ugali na nagbibigay ng pakiramdam ng kaligtasan sa mga pusa. Sunod kong pinuntahan si Associate Professor Zineb Kara ng Department of Cultural Anthropology. Siya ay isang eksperto sa kulturang Pilipino at nagsasagawa ng paghahambing na pag-aaral sa pagitan ng kultura ng Turkey at Pilipinas. Ang kanyang opisina ay napapalibutan ng mga likhang sining, at marami rito ay may tema ng mga pusa. Ang Turkey at Pilipinas ay may magkatulad na espesyal na kultural na pinagmulan tungkol sa mga pusa, masiglang paliwanag ni Professor Kara. Sa Turkey, iginagalang ang mga pusa dahil sa tradisyon ng Islam. May isang tanyag na kwento kung saan pinutol ni Propeta Muhammad ang lailayan ng kanyang damit para hindi magising ang pusang natutulog dito. Dahil dito, sa mundong Islamiko, itinuturing na malinis at sagrado ang mga pusa. Pagkatapos ay detalyado niyang ipinaliwanag ang kultura ng pusa sa Pilipinas. Sa Pilipinas, mula pa noong unang panahon, itinuturing na mapalad ang mga pusa. May paniniwala na nagdadala sila ng swerte at kasaganaan. Sa maraming lumang distrito at simbahan, ang mga pusa ay inaalagaan bilang bahagi ng sagradong lugar. Higit pa rito, ang kulturang Pilipino ay malalim na nakaugat sa paniniwalang Kristiyano ng stewardship o pangangalaga sa lahat ng nilikha ng Diyos. Kasama ang konsepto ng biyaya o pagpapala. Itinuturo nito ang paggalang sa lahat ng anyo ng buhay dahil ang lahat ay magkakaugnay. Ito ay nagreresulta sa isang saloobin ng paggalang sa lahat ng nilalang, kabilang ang mga hayop. Ikinumpara niya ito sa pananaw ng kanluran, kung saan madalas na inihihiwalay ang tao sa kalikasan, na may ideyang ang tao ang may kontrol dito. Idinagdag pa ni Professor Kara na ang mga Pilipino, sa pangkalahatan, ay may mas mabagal at malumanay na pagkilos. Ang kanilang pananalita ay may mas mababang tono at mas kalmado, at iniiwasan nila ang direktang pakikipagtitigan na maaaring ituring na banta. Lahat ng ito, sabi niya, ay mga salik na nagpaparamdam sa pusa na sila ay ligtas. Para sa isang pusa, ang predictability ay kaligtasan. Ang biglaang paggalaw o malakas na ingay ay nakagugulat, ngunit ang karamihan sa mga Pilipino ay may tahimik at payapang kilos.
na marahil ay nag-ugat sa kanilang kultural na pinagmulan. Mula sa mga pananaw ng mga eksperto, sinubukan kong kapanayamin mismo ang mga turistang Pilipino. Nagkaroon ako ng pagkakataong makausap ang mag-asawang nasa katanghalian ng kanilang buhay na pinalilibutan ng mga pusa malapit sa Hagia Sophia. Sina June at Maria, isang guro at isang nurse mula sa Maynila, ay nagbabakasyon sa Turkey. Narinig na namin na malalapitin daw ang mga pusa dito, pero nakakagulat pa rin, sabi ni Maria na may ngiti. Mahilig din kami sa pusa sa Pilipinas. May 2 kaming alaga. Pero ang mga pusa rito, napaka-friendly talaga. Nang tanungin ko kung ano ang kanilang sikreto, nag-isip sandali si June bago sumagot. Wala naman kaming ginagawang espesyal. Para sa akin, mahalaga lang na huwag pilitin ang hayop. Kailangan nating igalang ang kanilang desisyon. Kung gusto nilang lumapit, lalapit sila. Kung ayaw nila, okay lang. Ang desisyon ay dapat nasa pusa mismo. Ang kanyang mga salita ay perpektong sumasalamin sa kulturang Pilipino na ipinaliwanag ni Profesor Kara. Bagamat maaaring hindi ito batid ni June, ang kanyang paraan ng pakikitungo sa pusa ay malinaw na nagpapakita ng kanyang pinagmulang kultura. Ang mga panayam na ito ay nagbigay sa akin ng bagong pananaw. Hindi lamang ito tungkol sa relasyon ng pusa at tao. Ito ay isang mas malaking kwento kung paano hinuhubog ng iba't ibang kultura ang ating ugnayan sa ibang nilalang. Ang mga pusa ay parang salamin na nagpapakita ng mga pinahahalagahan at kilos ng isang lipunan. Dahil sa matinding paghanga sa aking mga natuklasan, naramdaman kong kailangan kong palawakin pa ang dokumentaryong ito. Matapos ang shooting sa Turkey, tinawagan ko ang aking producer. Gusto kong patunayan ang fenomenong ito sa Pilipinas mismo, sabi ko sa kanya. Kung ang mga pusa sa Turkey ay may espesyal na reaksyon sa mga Pilipino, kumusta naman kaya ang relasyon ng mga pusa sa Pilipinas sa kanilang mga kababayan? At paano ang reaksyon nila sa mga dayuhang turista? Hindi lang ito tungkol sa pusa, buong pananabik kong sinabi. Ito ay isang universal na issue kung paano nakikipag-ugnayan ang iba't ibang kultura sa mga buhay na nilalang. Sa pamamagitan ng pusa, maaari nating masilip ang kaluluwa ng isang kultura. Sa kabutihang palad, naunawaan ng aking producer sa GIF ang potensyal ng proyekto. Ang aking paglalakbay upang tuklasin ang bansang pinili ng mga pusa ay papasok na sa susunod na yugto. Upang mas palalimin ang aking pag-unawa sa mga natuklasan sa Istanbul, lumipad ako patungong Pilipinas. Pagkatapos ng 11 oras na biyahe, lumapag ako sa Ninoy Aquino International Airport. Sa unang tapak ko pa lang sa lupain ng Pilipinas, may naramdaman akong kakaiba, ang magalang na kilos ng mga empleyado sa airport, ang kaayusan ng mga tao, at higit sa lahat, ang isang payapang kapaligiran na bumabalot sa lahat. Sinabi sa akin ng aking kutob na maaaring konektado ito sa sikreto kung bakit pinipili ng mga pusa sa Turkey ang mga Pilipino. Pagsapit sa Maynila, sinimulan namin ang aming eksplorasyon. Bagamat isa ito sa pinakamalaking metropolis sa mundo, nakakagulat na maraming pusa ang naninirahan dito, lalo na sa mga lumang distrito tulad ng Binondo, Quiapo, at Intramuros. Dito, nakita ko ang isang perpektong balanse sa pagitan ng mga pusa at tao. Kahit nasiksikan ang populasyon, payapang nabubuhay ang mga pusa, paliwanag ni Althea, ang aming local guide. Hindi lang dahil maraming nagmamahal sa kanila, kundi dahil ang buong lipunan ay mailikas na karunungan sa pakikipamuhay. Sa unang araw ng shooting, bumisita kami sa isang cat cave sa Quezon City. Ang kulturang ito na nagsimula sa ibang bansa ay laganap na sa buong mundo, ngunit may malinaw na pagkakaiba ang bersyon sa Pilipinas. Bago pumasok, detalyadong ipinaliwanag ng staff ang mga patakaran, bawal buhatin ang pusa, bawal gisingin ang natutulog, at bawal gumamit ng flash. Lahat ng ito ay nakabatay sa ideya na bawasan ang stress ng mga pusa. Ito ay isang cave para sa mga pusa, sabi ni Ari, ang may-ari na may ngiti. Ang mga customer ay mga bisita lamang. Maraming dayuhan ang naguguluhan sa simula, pero kalaunan, naiintindihan nila ang halaga nito. Ang resulta, mga pusang relax at nagpapakita ng kanilang natural na pag-uugali. Sa loob ng cave, mga 20 pusa ang nagpapahinga. Ang kahanga-hanga ay ang distansya sa pagitan ng mga customer na Pilipino at ng mga pusa. Tahimik silang naghihintay na lumapit ang mga ito at hindi sinusubukang hawakan hanggat hindi ang pusa ang unang nagpapakita ng interes.
Kapag umalis ang pusa, hindi nila ito pinipigilan, isang paggalang sa kalayaan nito. Kinabukasan, bumisita kami sa makasaysayang pader ng Intramuros. Dito, maraming pusa ng komunidad ang naninirahan. Payapa silang namumuhay sa gitna ng mga deboto at turistang may dalang kamera malapit sa San Agustin Church. Sa mga simbahan at lumang lugar sa Pilipinas, mula pa noon, inaalagaan na ang mga pusa, sabi ni Althea. Itinuturing silang tagaprotekta ng mga lumang dokumento laban sa mga daga, kaya iginagalang sila bilang mga nilalang na nakakatulong sa pamana. Nasaksihan ko ang isang eksena sa loob ng isang pader na hardin. Isang batang lalaki, mga 5 taong gulang, ang sinubukang lapitan ang isang pusa. Dahan-dahang inilagay ng kanyang ina ang kamay sa balikat ng anak at mahinang sinabi, "Anak, nagpapahinga si Mingming. Huwag natin siyang istorbohin, ha?" Ito ay isang pag-uusap na puno ng empatya, hindi pamimilit. Ang maliit na interaksyong ito ay sumasalamin sa natatanging pananaw ng Pilipinas sa mga hayop. Sa matandang komersyal na distrito ng Binondo, humanga ako sa presensya ng mga pusang tindahan. Isang pusang kulay kahel ang natutulog sa tabi ng cash register sa isang sari-sari store. Isang itim na pusa ang umidlip sa harap ng barberya, at isang pusang may 3 kulay ang maringgal na nakaupo sa pasukan ng isang panaderya. Minamahal sila ng komunidad bilang mga honorary employees. Yang si Muning, hindi lang yan pusa ng tindahan, siya ang anghel de la guardia namin, sabi ni Tita Susan, ang may-ari ng sari-sari store na 40 taon nang nakatayo, sabay turo sa isang malaking puting pusa na natutulog. Maraming customer ang pumupunta rito para lang makita siya. Pero hindi namin siya ginigising. Ang mode ng pusa ang pinakamahalaga. Dito, naramdaman ko na ang presensya ng pusa ay higit pa sa pagiging alaga. Sila ay bahagi ng komunidad, isang tulay na nag-ugnay sa mga tao. Isang gabi, habang naglalakad kami sa isang eskinita sa Maynila, natigilan kami sa isang nakakaantig na tanawin. Sa isang maliit na espasyo, isang matandang lalaki, mga 80 taong gulang, ang nagpapakain sa maraming pusang kalye. Dahan-dahan kaming lumapit at nagpaalam na kunan siya. Tumango si Lolo Emilio. Araw-araw, sa parehong oras, sa loob ng 15 taon, pumupunta siya roon. Ang nakamamangha ay ang kanyang ritual. Pagkatapos ilapag ang mga plato ng pagkain, umaatras siya at naghihintay. Walang pamimilit. Tahimik niya lang pinagmamasdan ang mga pusa habang kumakain at paminsan-minsan, kinakausap niya sila sa mahinang boses. Naniniwala ako na ang mga pusa ay may dala ring biyaya, sabi ni Lolo Emilio. Kaya hindi natin sila dapat pilitin. Kailangan nating igalang ang kanilang kalayaan. Ang pagmamasid lang mula sa malayo, iyon na ang pinakamataas na paggalang na maibibigay ko. Pagkatapos kumain ng mga pusa, nilinis niya ang mga plato at tahimik na nagpaalam. Ang kanyang kilos ay nagpakita ng purong kabutihan, walang hinihintay na kapalit. Ang mga proyektong tulad ng Trap Neuter Return o Community Cat Programs ay isinilang mula sa ganitong diwa, paliwanag ni E. Reyes, direktor ng isang Cat Welfare Foundation. Ang katangian ng mga programang ito sa Pilipinas ay hindi nakatuon sa pag-aalis ng mga pusa, kundi sa paghahanap ng paraan para magkasamang mabuhay ang tao at pusa. Ito ay paggalang sa kanilang natural na pamumuhay habang hinahanap ang balanse sa lipunan ng tao. Iyan ang paraang Pilipino. Matapos ang isang linggo sa Maynila, naalala ko ang sinabi ni Profesor Cara. Hindi sinusubukang kontrolin ng mga Pilipino ang mga pusa, kundi bumubuo sila ng isang relasyon ng pagtanggap at paggalang. Ito ay isang pananaw na iba sa konsepto ng pag-aari o pamamahala ng kanluran. Sa kulturang Pilipino, ang pusa ay isang kasama sa buhay. Naramdaman ko na ito ang susi sa misteryo, at para mas maunawaan pa ito, nagpa siya akong tumungo sa aking huling destinasyon, ang isang tanyag na isla ng mga pusa. Mula sa Maynila, sumakay kami ng eroplano patimog at pagkatapos ay sumakay ng ferry. Sa wakas, narating namin ang isang maliit na isla sa Palawan. Dito, wala pang 100 tao ang nakatira, ngunit mahigit 300 ang populasyon ng pusa. Sa mga nakaraang taon, nakilala ito bilang isang paraiso para sa mga mahihilig sa pusa. Pagdating namin, ang unang bumungad ay katahimikan. Malayo sa ingay ng lungsod, tanging alon at hangin ang maririnig. At sa pagtapak pa lang namin sa daungan,
pusa ang nasa lahat ng dako, sa tulay, sa harap ng bahay ng mga mangingisda, sa damuhan. Tila alam nila ang aming presensya, ngunit nagpatuloy sila sa kanilang sariling ritmo. Ang mga pusa sa islang ito ay kasama na ng mga mangingisda ng mahigit kalahating siglo, kwento ni Lolo Mateo, isang lokal na mangingisda at aming gabay. Dinala sila rito para puksain ang mga daga sa mga bangka at bodega. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging mahalagang bahagi na sila ng buhay dito. Ayon kay Lolo Mateo, mula pa noon, itinuturing na silang mga tagapagtanggol na nagbibigay ng ligtas at masaganang pangingisda. Sa gitna ng isla, may isang maliit na dambana na tinatawag na dambana ng pusang gabay, kung saan may rebulto ng pusa. Espesyal ang mga pusa namin dito, sabi niya. Hindi sila ganap na mailap pero hindi rin sila ganap na alaga. Sila ay isang bagay sa pagitan. Tinatawag namin silang kasama sa isla, mga kaibigang iginagalang ang teritoryo ng isa't isa. Habang naglalakad kami, tinanong ko si Lolo Mateo tungkol sa Super Typhoon Yolanda noong 2013. Nasalanta rin ang kanilang isla at maraming residente ang kinailangang lumikas. Pagkatapos ng bagyo, paggunita niya, maraming residente na nag-aalala sa mga naiwang pusa ang bumabalik araw-araw mula sa evacuation center. Kahit kami ay nahihirapan, hindi namin kinalimutan ang aming responsibilidad sa kanila. At sa proseso ng pagbangon, ang presensya nila ay naging malaking inspirasyon sa amin. Nakapagtataka, pagkatapos ng trahedya, lalong nakilala ang isla na nakatulong sa pagbawi ng kanilang ekonomiya. Pero, diin ni Lolo Mateo, hindi namin sila kailanman tinrato bilang kasangkapan sa turismo. Hinihiling namin sa lahat ng bisita na igalang ang kanilang pamumuhay. Sa pananatili ko sa isla, masinsinan kong pinagmasdan ang pakikitungo ng mga residente. Isang matandang babae ang naglatag ng kumot sa kanyang beranda para sa mga dumadaang pusa na may kasamang tubig at pagkain, ngunit hindi sila pinapapasok sa loob ng bahay. Isang mangingisda ang nagbabahagi ng tirang isda, ngunit tahimik lang siyang nanonood hanggang matapos silang kumain. Ang mga pusa ay kaibigan at pamilya, hindi ari-arian, sabi ng isa pang matanda. Mayroon silang sariling buhay at iginagalang namin iyon. Iyan ang batas ng isla mula pa sa aming mga ninuno. Sa ikalawang araw ko sa isla, naisipan kong gumawa ng isang eksperimento. Susubukan kong gamitin ang lahat ng natutunan ko sa paraang Pilipino ng pakikitungo sa pusa. Dati, ang aking paraan ay tulad ng isang tipikal na kanluranin, tinatawag ko sila, hinahabol para makunan. Ngunit ngayon, iba na. Sa isang maliit na dalampasigan sa dulo ng isla, tahimik akong umupo at naghintay. Walang tawag, walang sobrang pagtitig, naroon lang ako. Sa unang 30 minuto, nag-iingat sila, pinagmamasdan ako mula sa malayo. Naisip ko, baka ang isang dayuhan ay mananatiling dayuhan. Nagsimula na akong panghinaan ng loob. Ngunit bigla, isang pusang putit itim ang dahan-dahang lumapit at humiga sa harap ko. Pagkatapos, isa-isa na silang nagsidatingan. Makalipas ang 2 oras, isang di kapani-paniwalang tanawin ang bumungad sa akin. 5 pusa ang nagpapahinga sa paligid ko. 2 sa kanila ay mahimbing na natutulog sa aking kandungan. Ang hindi pamimilit, ang paggalang sa kanilang sariling tempo, ito pala ang susi sa kanilang tiwala. Ang karanasang ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa akin. Hindi na ako isang simpleng documentarist, ako ay naging isang mag-aaral, direktang natututo mula sa kulturang Pilipino at sa mga pusa. Ang mga kamay na dati may hawak na kamera, ay naging mga kamay na malumanay na humahaplos sa kanila. Nang dapit hapon na iyon, nilapitan ako ni Lolo Mateo. Nagbago ka na, Jim Miller, sabi niya. Hindi ka na mukhang dayuhan. Nang magtaka ako, idinagdag niya, tinanggap ka na ng mga pusa. Iyan ang patunay na nagsisimula mo ng maunawaan ang kaluluwa ng islang ito. Sa gitna ng magandang paglubog ng araw, 7 pusa na ang nakapalibot sa akin. Tahimik kaming pinapanood ng mga residente, kasama si Lolo Mateo. Walang salita, ngunit may isang kakaibang pakiramdam ng pagkakaisa. Naramdaman ko sa sandaling iyon na nalampasan ko na ang pagiging isang tagamasid. Natutunan ko ang kahulugan ng pagiging tao mula sa paraan ng pakikitungo ng mga Pilipino sa pusa. Ang ganda ng pamumuhay ng walang pamimilit at kontrol, hindi lamang sa mga pusa,
kundi isang universal na karunungan na maaaring gamitin sa ating relasyon sa kalikasan at sa kapwa. Ang sandaling iyon sa dalampasigan kasama ang mga pusa ang isa sa pinakamakahulugang karanasan sa aking buhay. Bagamat hindi bukas ang kamera, ang larawan ay malinaw na nakatatak sa aking puso. Ang bansang pinili ng mga pusa. Sa wakas, marahil, tunay ko nang naunawaan ang kahulugan nito. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Paalam.